Ang pagsugod ni Shanks sa Marijoa at ang pagpapatakas niya kay Fisher Tiger, kung ano ang susunod na nangyari kay King Harald, kung paano siya tinagurian na ang God's Blade ng world government, ang nagsilbing para bang bounty hunter, ang killer, ang predator ng world government na papatay sa mga kumakalaban ditong pirates, as well as ang explanation sa kung ano talaga ang kahulugan ng mga tattoo na nakita natin sa kwento, na nakita natin kay Harald, nakita natin sa Holy Knights at maging sa kaliwang braso ni Shanks na naputol. Dito na rin guys ipapakita ang pinakauna, the very first time na magwawala si Loki at kung paano siya katatakutan ng ibang giants habang ina-announce na si Ida lamang ang nag-iisa niyang ina. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece chapter 1167. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at natin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Ida's Sons. Pinakaunang context ng chapter na ito, officially, literal na aso na ng world government si King Harald. Nakita naman natin guys sa previous chapter, pumayag talaga siya at siya mismo ang nag-offer na maging slave siya ng world government para lamang magtiwala ulit ang buong mundo sa mga giants. Pero para bang bulag talaga dito guys itong si Harald. Ginawa siyang isang literal na predator, isang literal na hunter ng world government dahil ang ibinigay na rule sa kanya, ang binigay sa kanyang trabaho ay ang talunin ang iba pang mga pirata, patayin ang ibang mga pirata na kumakalaban sa world government. At dahil nga sa alam nyo naman guys na napakalakas din talaga nitong si Harald, on par nga siya kay Sebek na nakita naman natin na maging ang dalawang pinakamalakas, si Roger at si Garp, nahirapan kay Sebek, alam nyo din talaga at dapat nyong i-accept na napakalakas din itong si Harald. At dahil doon, pinawag siya na ang monster among the mist. Ngayon guys, konting explanation although this is not confirmed, baka ang tawag sa kanya ay monster among the mist is because once nga na pumunta sa Elbaf ang kahit na sino, nabanggit naman doon ni Rodo na may dadaanan silang fog, may dadaanan silang mist na dahilan niya kung bakit nakatulog sila Luffy at ang iba pang mga higante. Siguro ang hamog na yon, ang mist na yon ang dahilan kung bakit tinawag siya na monster among the mist dahil mismong sa area na yon ay doon niya pinapaslang, pinapatay ang mga pirates na pinapapatay sa kanya ng world government. Na nangangahulugan guys na ang dapat magiging redemption arc nitong si Harald na dapat ituwid niya mga pagkakamali niya, mas lalo pa siya ngayon naging baluktot. Nang dahil lang nga sa napaka-effective, napaka-kinatatakutan si Harald bilang ang sandata ng world government, tinawag at tinagurian na siya bilang ang God's Blade. Na may explain natin guys kung anong kahulugan niyan. Hindi ito katulad ng Holy Knights, iba ang Holy Knights sa God's Blade. Ngayon, isa ito guys sa pinaka-controversial na topic dati nang makita natin ang tattoo sa kaliwang braso ni Shanks na naputol nga dahil kinain ito ng isang sea creature. Yun pala ay maaring isang tattoo talaga mula sa world government. Dahil ayon sa context ng spoiler na ito, may ibinibigay pala ang world government na tatlong klase ng rango, tatlong klase ng rank para sa mga nagiging tauhan nito. At kasama na doon ang Holy Knights at ang God's Blade. However, hindi natin alam guys kung anong ikatlong tattoo. Most likely baka iyon ang Sagoro says. At nang dahil nga sa revelasyon na ito guys, I think alam na natin ang sagot kung bakit magkaiba ang ihinihinala natin na tattoo sa kaliwang braso ni Shanks at sa mga armbands ng mga members ng Holy Knights. At tulad din ang ini-speculate natin doon, nagmamatter lamang yun, depende sa degree ng ranking, depende sa level ng rango ng isang tao ng world government kung bakit may pagkakaibang mga tatong yon dahil pare-pareho naman itong may resemblance, nagkakaiba lang sa details, which means mabubuhay ulit ang possibility na posibleng naging isang tao ng world government itong si Shanks before. As for the ranking ng mga tattoos, ang pinakamababang rank pala dito guys ay ang God's Blade na currently sa panahong ito isang God's Blade pa lang din itong si Gunko. Pareho pa lamang sila ng ranking nitong si Harald and eventually siguro sa dumaan ng mga panahon, unti-unting nakapagpataas ng rango itong si Gunko kaya ngayon ay isa na siyang Holy Knight. Sumunod na context para sa spoiler na ito, isa sa pinaka-inaantay nyo na flashback. Sinugod nitong si Shanks ang Marijoa.
Although it is not specified sa spoiler na ito, pero nabanggit dito na pinakawalan daw ni Shanks si Fisher Tiger. Si Fisher Tiger na nakakulong sa Holy Land ng Marijoa. Na isang napakagandang bagay guys na matuklasan natin ngayon, knowing na itong si Fisher Tiger ay isang mabuting individual din naman. Ginawa din niya sa ibang mga slaves ang ginawa ni Shanks na pagpapakawala sa kanya. Hindi lang yon, sa paglalakbay daw nitong si Shanks sa Marijoa, may nakatapal na eye patch sa kanyang kaliwang mata. Hindi natin alam kung para saan ang purpose nun. Posible para itago ang scar sa kanyang mata, para mapagkamalan siya ng iba pang mga tao sa Marijoa na baka siya lamang ay si Shamrock. O baka naman sa pagkakataong ito, fresh na fresh pa ang sugat na iniwan sa kanyang kaliwang mata ni Blackbeard, na dahilan kung bakit kinakailanganan niya itong takpan. Although oo, pinakawalan niya ni Shanks si Fisher Tiger mula sa Holy Land, ang isa sa pinaka-main purpose nitong si Shanks sa pagpunta sa Marijoa ay ang mag-gather ng information. So mataas ang tsansa na pinasok talaga nitong si Shanks ang loob, ang mismong headquarters ng Marijoa para makuha ang mga detailed information na kinakailangan niya. Kaya naman there is also the possibility na pwedeng nakita talaga nitong si Shanks maging ang kanyang kapatid na si Shamrock. Dahil isa din ito guys sa ipinapahiwatig ng iilang mga leakers sa mga inire-release nilang hint bago mai-release ang official leaks. Switching of scenes at makakarating naman tayo ngayon guys sa Elbaf Kingdom na kung saan nilason si Ida. Kung nakakalimutan nyo na guys, si Ida ang biological mother ni Hyrule. Ginawa daw ang panlalason na yon ng isa sa mga members ng Estrid hometown. Kung natatandaan nyo pa, ang tunay na pangalan ng asawa nitong si King Harald ay si Estrid at meron siyang sariling hometown sa mas prestigious or mas kilalang hometown kumpara sa normal na hometown ng mga normal na mga higante. Dahil dito natuklasan nyo ni Loki at dito na siya nagsimulang magalit. Pumunta si Loki sa hometown na yon, sa village ng mga Estrid, at naghasik siya doon ng lagim. Pinagwawasak niya ang mga bahay at gumawa siya ng napakatinding destruction habang ina-announce na Ida is my only mother, na para bang ipinamumukha niya maging sa kanyang biological mother na hindi niya tinitingnan si Estrid bilang kanyang tunay na ina, kung hindi itong si Ida. Dahil alam nyo naman guys ang explanation, no need na i-clarify pa natin to dahil nakita nyo naman ito all throughout the flashback ng Elbaf Kingdom. At sa pamamagitan ng flashback na ito, I think mafi-figure out nyo na guys kung anong dahilan kung bakit napakaraming mga higante ang galit dito kay Loki. Habang sinasabi na pinagsisisira daw niya mga bahay, nag-aasip siya ng lagim, na oo pwedeng ginagawa niya talaga for fun dahil nasa nature niya na yun ngayon, pero sigurado 100% isang factor doon ang ginawa niyang paghihigante sa Estrid Village, especially dahil mga royalties, mga kilalang pamilya ng Estrid ang naninirahan doon. However, this is where the chapter spoiler ends, at para mas malaman nyo pang confirmed details at full translation, siguraduhin nyo lamang na mapapanood nyo pa ang ating full chapter review na maire-release natin by Friday. Para palagi kayong updated at ma-notify kayo pagka-release ng video yun at ng iba pang video natin sa channel, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on chapter 1167 full chapter review.